Hello sa inyo mga kasari, magandang hapon po sa inyong lahat. So for today's video, mag-share na naman po ako sa inyo ng isang business tips about dito sa sari-sari store kung paano po natin mapapalago ito. So itong mga i-share ko sa inyo mga kasari is based on my experience at ilang beses ko na din tong na-vlog. Pero hindi ko siya madalas na vlog kaya gusto ko ulit i-share sa inyo para magkaroon kayo guys ng idea kung paano nyo mapapalago, lalo na kung kayo ay nagsisimula lamang. Kasi lahat po ng i-share ko sa inyo ay na-experience ko na po yan. Syempre, nag-start lang po tayo sa maliit na puhunan. Kaya talaga napaka-inspiring ng video na i-share ko sa inyo guys. So, bago po ako mag-start, mag-vlog, meron lang po akong gustong i-shout out. Ayan, sa mga kasari natin. Shoutout sa iyo, Sis Evil Grace 2. Imelda Quezon, shoutout po sa inyo. Abigail Laison, Charms Vlog, and Ma'am Evelyn Debaras. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. So, ang number 1 tip na may share ko sa inyo guys is focus lang kayo sa sarili nyong negosyo. Yan guys, ang number 1 na nailista ko kanina dito sa aking maliit na notebook. Kasi mga kasari, kapag sa una nyong pagtatayo ng sari-sari store, talagang maraming distraction, maraming sasabihin yung mga tao sa paligid natin, and marami din tayong kakompetensya. Syempre, ang pinakamaganda ng gawin doon is mag-focus lang kayo sa sarili nyong negosyo at huwag kayong mag-focus sa negosyo ng iba. Para guys, alam niyo yan, mabigyan nyo ng oras kung ano yung gagawin nyong pagpapatakbo sa inyong tindahan. Huwag kayong maging nega. Kasi kapag naging nega kayo, makaka-apekto yon sa inyong negosyo. Dapat positive lang yung pag-iisip natin palagi. Focus on your business at wag sa business ng iba. Dapat talagang nakafocus lang tayo kung paano natin mapapalago yung ating negosyo, lalo na yung ating tindahan na itinayo. Kasi akala ng iba, madali lang mga kasari na magtayo ng isang tindahan. Basta lang meron kang puhunan. Oo, madali siya pero mahirap siyang panindigan. Second na tips na may share ko sa inyo, huwag masyadong magpautang. Hindi ko sinasabi guys na huwag kayong magpautang kasi hindi talaga mawawala yan sa isang tindahan. Gaya dito sa tindahan ko, hindi nawawala ang utang. Pero i-make sure nyo na lahat ng pauutangin nyo po mga kasari is mga good payer. Talagang kapag sinabi nila na babayaran nila ng ganong araw, is binabayaran nila. At huwag din po kayo magpapautang ng sobrang tagal magbayad. At least, bigyan nyo sila ng 1 week. Ayun, kapag hindi nila tinupad yon, huwag nyo nang paulitin. Yun guys, ang pangalawang tip na masishare ko sa inyo. Third, magandang pakikisama kay customer. Yan din guys, yung ina-apply ko talaga dito sa tindahan. Kahit tayo ay bad mood, kasi talaga tao lang tayo. Talagang minsan, bad trip tayo, bad mood tayo, hindi maganda yung gising natin. Pero wag nating idadamay yung mga customer natin na bumibili sa atin. Kapag bad mood tayo or bad trip tayo, wag natin silang idadamay. So dapat naka-smile tayo sa kanila, or kahit hindi naka-smile, yung nangungupo tayo sa kanila, maganda yung serbisyo natin, mabilis tayong magtinda, tama yung pagsusukli natin, ganun. Yung pakikisama kasi guys kay customer, gustong-gusto yan nila. Kapag maganda tayong makisama kay customer, talagang babalik-balikan tayo nila. At doon lalago ang ating sari-sari store. Kapag binalik-balikan tayo, syempre, dadami yung customer natin. Lalaki yung ating income. Wait lang guys. So, let's continue mga kasari. Meron lang tao dito kanina sa harapan. Ang panglimang tip na masishare ko sa inyo guys is dapat consistent po tayo sa pagbubukas. Talaga. Consistent tayo. Ano yun? Copy ko lang. Ayan po mga kasari. Huling-huli po tayo sa akto na nagbablog ng ating suki. So, dapat po consistent po tayo sa pagbubukas ng ating mga tindahan. Gaya nga po, kung kayo po ay nagbubukas ng alas 4, alas 5, kung consistent po tayo, talagang alam ng mga customer, ay, itong tindahan na to maaga tong magbukas. Dito tayo bumili. So, kapag kumalat na yon, ganito ganyan, mare, doon maaga magbukas ng tindahan.
doon ka bumili tuwing umaga kapag maaga kang gigising, ganito ganyan. So, malalaan niya ng mga customer na maaga kayo nagbubukas ng tindahan. Kasi ako guys, nagpo-focus ako sa maaga akong magbukas ng tindahan. Kasi yung mga tao dito, morning person. Kapag gabi, alam nyo, di ba? Na-share ko sa inyo na napakaaga kong nagsasara. Madalang na yung nagsasara ako ng alas 8, madalas 7:30 PM. 'Di ba sa ibang tindahan yun yung kalakasan ng tindahan nila, pero dito guys, talagang halos wala nang bumibili. Kasi yung mga tao dito guys, kapag mga alas 7 na, parang hindi na sila naglalabasan. Lahat nasa loob na ng bahay at nanonood ng TV. Ganun. So, maganda talaga kapag consistent tayo. Gaya ko guys, minimake sure ko na hindi ako, kung malilate man ako, para sa akin, ang 5:30 na pag-o-open ng tindahan, late na yon para sa akin. Nanghihinayang na ako kasi sa umaga guys, talagang maraming bumibili. Lalo na ng mga pang ulam-ulam, kape, bigas, tuyo, delata, itlog. Talagang napakaraming bumibili niyan. Mantika, asukal, yan. Kaya ako bilang mahinayang na tao na mas mabili naman tuwing umaga, inaagahan ko yung aking pagbubukas. Pang-7 naman guys, pang-6 pala, pang-6 na tips is dapat mura yung ating paninda. Abot kaya ni customer. Yung masasabi nyo, hindi kayo gahaman sa pagpapatubo. Yung sakto lang yung pagpapatong nyo. Yun guys, ang minimake sure ko dito sa aking tindahan. Hindi talaga ako mataas magpatong. Kaya nga nasasabihan ako ng mga viewers ko na palugi na daw ako magtinda. Hindi naman ganun. Tumutubo naman tayo mga kasari. Kaya nga hanggang ngayon, 'di ba? Ganun yung pagpepresyo ko simula nung nag-start ako. At magli-5 taon na po yung aking tindahan ngayong taon na to. Ngayong October, last week ng October. Ayan. This next month na pala yun. Magpo 5 years na yung ating tindahan. So, kapag mura kasi yung paninda mo guys, alam din yan ni customer. Talagang kaya nga nalalaman ko yung presyo ng ng ibang tindahan kasi nalalaman ko, sinasabi din ni customer. Kasi guys, for example, bibili sila sa akin ng swak. Ang bentahan ko ng swak Bear brand ay 13. Sabi nila, ba't doon sa kabilang tindahan 15? Mas mura talaga sa'yo yung mga paninda. Ganun talaga guys yung exact na sinasabi nila sa akin. Ako, natutuwa naman ako kasi ang laki naman ng tubo nila. Okay na sa ganung pagpapatong, pero hindi natin pwede silang sa pagpapresyo nila kasi syempre, kanya-kanya naman tayo sa pagpapresyo sa ating mga paninda. So, advantage lang natin dahil mura tayong magtinda, mas dadayuhin tayo ni customer, mas may chance na lumago ang ating tindahan. So, pang-7 tips naman mga kasari, and last na tips na din pala, is ito, given na talaga to, dapat hindi to mawala, dapat po, masipag po tayo at matyaga. Lahat na nandun Matyaga tayo sa paggising, kahit antok na antok pa tayo at talagang ayaw pang humiwalay ng ating likuran sa kama, ay kailangan nating bumangon. Pinipilit natin bumangon. Yun, doon yung masasabing matyaga kayo. Yung pagod na kayo, hindi kayo nagsasara ng tindahan kapag tanghali or hapon. Kahit gusto nyong magpahinga at mahiga, hindi kayo nagsasara kasi nanghihinayang kayo sa paisa-isang bumibili. Matyaga at masipag kayo sa pamimili, pag-order at pagdi-display. Lahat-lahat na sa paglilinis ng tindahan. Doon nyo guys masasabi na hindi talaga malabong lumago ang isang sari-sari store basta meron kayo nitong sipag at tiyaga. So, yun lang guys ang masashare ko sa inyo na business tips para simple tips para lumago po yung inyong sari-sari store. Sana po nag-enjoy kayo mga kasari sa mga shinare ko. Ito po again ay based on my experience. At 5 taon na po akong may sari-sari store. Magdi-5 taon. And I think maganda na rin tong para ma-inspire ko kayo, magkaroon kayo ng idea, 'di ba, kung paano niyo mapapalago yung inyong tindahan, lalo-lalo na kung kayo ay nag-i-start pa lang or nagpaplano pa lang magkaroon ng isang sari-sari store.
So, ayun po mga kasari, thank you so much for watching and don't forget to subscribe. Bye guys!